Okay mga boss, ayan, so magandang araw na naman po sa atin lahat. At ito na naman tayo mga bossing, welcome back na naman dito sa ating channel. For today's video natin mga bossing, ayan, so kung makikita nyo, Barako 175. So ang issue at problema na ito mga bossing, namatay sa takbo. At nung tumigil at paanda rin ng ating customer ay hindi na niya masipa yung kicker. Ayan, so ito mga bossing, ito yung sample ng mga unit natin kung bakit kailangan maintain ng maayos ang ating mga langis. Ngayon mga bossing ay ipapakita ko sa inyo bakit napakahalaga at napaka-importante ng ating langis sa ating mga makina. Okay, so hindi lang po yan dito para sa Barako, pero maging aware po kayo sa mga kapwa natin, mga naka-Barako. Okay? Ayan, so ito mga bossing at binaklas na natin yung kanya mismo cam cover. Yun yung una natin chinek kasi akala natin ay baka naputo lang yung kanyang decompressor. Pero ayan, so kung makikita nyo, sinisipa ko yung unit, wala talaga. As in, good naman yung kanyang decompressor, hindi naman nabasag. So possible dito mga bossing ay yung kanyang cams ay nag-stack up dun sa ating housing. So dito ay sinusubukan niya nating ikutin ang ating cams. At ayan, so kung makikita nyo, napakatigas mga boss, sobrang tigas. At tapan checking nga natin sa kanyang langis. Ayan, so marami pa yan kasi yung langis na nandyan na nakikita po natin ngayon, yan po ay may tira pa no sa una natin pinag-change oil. So konting-konti lang talaga yung nakuha natin. Ayan, so natanggal na natin yung ating cam gear. At eto mga boss, napakatigas talaga. So tama nga yung ano natin, na yung ating cam shop ay nag-stack up doon sa mismong housing ng ating cylinder head. Ayan, so bakit na ba napaka-importante, napakahalaga? So mga bossing, ito lang, napakamahal, napakagastos mga bossing ng pyesa ng Barako, kaya pakaingatan po natin. So ayan, natanggal na nga natin yung cams, then tinatry ko na siya masipa. So umiikot na naman siya. So hindi ko na siya pinuwersa kasi possible ay tukod nga yung kanyang barbola. So buti na lang hindi ko siya sinipa na malakas. So possible na pati yung barbola ay nagkaroon ng tama at nabengko. So kung makikita nyo mga bossing, dalawa ang ating cylinder head. Ayan, so dito papakita ko sa inyo bakit napaka-importante ng langis sa ating makina, lalo dito sa ating Barako 175, Barako 2. Okay? Ayan, so ito yung luma niya cylinder head. Ito yung luma cylinder head. Pinadala natin sa machine shop, pinatry natin pabunot, pero tinanggihan nila. Ayaw na nilang bunutin dahil alam nila na masisira lang din yung kanyang mismong cylinder head housing. Kung makikita nyo, ito yung ating cams. Pinilit natin tanggalin para maipakita ko sa inyo kung ano yung possible at pwedeng mangyari sa inyong mga unit kapag hindi maintain ng maayos ang inyong mga langis. Kung makikita nyo, tuyong-tuyo. So anong nangyari, kumayod ng kapwa sa bakal yung ating cam shop doon sa housing sa ating cylinder head. Ito mga bossing, yung loob na kanya cylinder head. So na wala po kasi siyang bearing gaya ng ating Barako 1. Kung kaya nangyayari, kapag walang langis na nagsusupply dito sa ating cams, nagbabakal to bakal. At kung makikita nyo naman niya yung itsura ng ating cylinder head, as in yung langis na nakalagay dito sa unit na to ay halos matuyo talaga. So wala talagang langis na pumapasok sa kanya cylinder head. Okay, so yun yung isa sa importante at napakahalaga kung bakit kailangan po natin maintain yung ating langis. So buti na lang meron nakuha yung ating customer. Ayan, napakasariwa ng cylinder head na to. Ayan mga bossing, sa online niya na ito nabili at pinalalamove na lang para mabilis at maikabit na nga natin. So nakuha niya ito cylinder head na ito sa halagang 2,000 pesos. So nagtanong din yung ating customer kasi gusto niya ay original din yung mapapalit. Kaso nga lang medyo nagdalawang isip talaga siya kasi yung halaga ng ating cylinder head nasa 15,000 daw, wala pang laman. As in cylinder head lang yun. So buti na nga lang meron tayong nakuha na cylinder head sa online sa halagang 2,000 pesos. Then yung lalamove niya is binigyan ng 800 pesos. Okay, so 2,800. And ito naman yung ating cam shop, original cam shop to mga bossing. So yung binili ni customer is yung cam shop. Ayan, original na cam shop yung binili niya.
Then yung ating valve seal, piston ring, almost 9,000 yung nagastos niya para sa laman nitong ating cylinder head. Yung base gasket natin, camshaft, dalawang rocker arm, piston ring. Ayan, ito yung piston ring. Kasi papalitan na natin to dahil bumabawas nga siya ng langis. Okay? So, syempre, meron dahilan kung bakit nabawasan ng langis. Kasi sabi ng ating customer is almost kulang-kulang 2 buwan lang. Pero gamit na gamit talaga tong unit na to. Kasi ito ay kargahan ng kambing. Halos araw-araw siyang bumabiyahe. So, itong mga pyesa na nabili niya, umabot halos ng 11,000 para sa cylinder head housing. Ayan, rocker arm, camshaft, valve seal, piston ring, at saka yung ating gasket. Ayan, so 'di ba, napakalaki ng diferensya. Halos sabi nga nung customer natin, kung bibili siya ng isang buong cylinder head, baka possible ay stock na lang muna, kasi kung original na cylinder head na bago yung nabili niya, baka umabot mo ng 25,000 yung magagastos siya dito sa kanyang unit. So ito naman niya kung cylinder head, sabi ko nga sa kanya, itago lang niya. Then hanap lang siya ng machine shop na kakayang gumawa at magtanim ng bearing doon sa loob ng ating mismong housing. Kasi yung sa mismong pagbunot pa lang nung ating camshaft, so wala nang tumanggap na machine shop dito sa amin. So sabi ko nga, ayun pa naman pagtatanim ang magawa, di ba? Okay, so ito kasi yung camshaft ng Barako 1 na merong bearing. So ang maganda dyan, may tatanim yung bearing do sa loob ng ating mismong housing para magamit pa itong mismong kanyang cylinder head. So pinadala ko, then sabi ko nga, yung pinaka bearing, yun yung itatanim, yun yung ilalagay dun sa loob para masukatan yung kanyang mismong housing. So sabi ko, magagamit pa to cylinder head na to, gamit lang itong cams ng Pambarako 1 na merong bearing. Okay, so kahit hindi Pambarako 1, but at least mataniman siya ng bearing doon sa loob, so po pwede siya magamit. So ito lang hindi na natin magagamit nga, kasi nga kumayod na yung ating cams doon sa loob. So kung ilalagay natin itong mismong bago natin, kaso sigurado masisira lang dito kasi magkakaroon ng kayod, kasi hindi na finish na maganda at hindi port. So sabi nga, wala kang gumawang machine shop. So buti na lang meron nakuha na mura-mura para dito sa unit ng ating customer. Okay, so ayun lang mga boss. So sana ay meron na naman kayo napulot dito sa ating video mga bossing. Tips and awareness lang din doon na dapat maiwasan natin yung mga ganyang bagay para maiwas din natin sa malaking gastos yung ating mga Barako. So alam naman natin yung pyesa ng ating Barako talaga napakamahal. Okay, so ayun lang mga bossing. Maraming salamat. So till next video po natin, kita-kits po ulit tayo sa mga susunod nating video na maaari makatulong sa inyong pagdi-DIY o sa inyong tips and awareness. Okay? Ayun lang mga bossing, maraming salamat. God bless po sa atin lahat. Ride safe mga ating mga boss.